Hello guys! Here we go again. Nandito na naman po tayo sa ating art challenge and this is our 5th day. So pang-5 araw na to natin. So consistent pa rin nating nagagawa yung ating art challenge sa araw-araw. So sana hindi tayo sumuko. So maraming mga nag-comment online na maraming nagmagawa ng challenge na to hanggang October 10 lang daw yung kanilang challenge. Hindi nagagawa ng buong buwan. Alright. So ngayon, ang tema natin sa araw na to ay map or mapa. Okay. So mostly ngayon sa teknolohiya natin ay napakahalaga ng mapa. At ang sikat na mapa ngayon na nasa mga mobile phone natin ay Google Map. Okay. So, most of us, yun ang ginagamit, Google Map. Sa may mga sasakyan na nandito sa syudad o nasa syudad, minsan magamit sila ng Waze. Okay. So, ano pa kaya yung mga ibang app na ginagamit nila? Hindi ko na alam. But, ako as a commuter, so yung ginagamit ko talaga ay Google Map. So, nung bago pa lang ako dito sa Manila, napakalaking tulong ng Google Map dahil hindi naman natin dito kabisado yung mga daan o mga lugar o kung saan. Napakabilis lang hanapin kung meron na tayong Google Map. Okay, so ngayon sa lahat ng mga mobile phones, pag bumili ka, halos lahat na may Google App Store ay merong Google Map. So, exempted doon sa mga Huawei device o ibang mga China phones na walang Google App. So, meron na silang sariling app market. Alright. So, ang tema natin ay mapa. So, parang connected siya doon sa ating last na tema o team na ano ba yun? Yung last day yun niya, yung landas, yung path. Landas. So, kung meron kang patutunguhan, dapat alam mo. Alam mo yung pupuntahan mo. Alright. So, gamit ang Google Map, malalaman natin kung saan or anong lugar yung pupuntahan natin gamit ang Google Map. Alright. So, nakita natin dito, meron tayong ditong sketch na ginamit na, ang ginamit natin ditong lapis ay red lead. Okay. So, pula. So, natripan lang natin gamitin. Hindi naman kailangan ganito yung lagi natin gagamitin. Okay. So, makikita natin na may hawak na mobile phone. Since halos naman lang ng tao ngayon, mobile phone yung hawak. And then, nasa isang syudad siya. O parang na isang kung saan tinitingnan niya kung saan siya papunta or pupunta. Okay. So, sinimulan natin yung inking. Same pa rin yung ginamit nating pin. Isang Pigma Micro na water base. Ginamit natin ditong point is 0.05 for initial rendering ng ating mga strokes. So, parang napakadaling gawin ng ganitong team or tema sapagkat sanay na tayo sa mga mapa or Google Map. Okay? Halos araw-araw ay nagagamit natin to. Halimbawa, pag meron talaga tayong gustong puntahan, napakadali nating matatagpuan. So, maraming salamat sa Google Map. Alright. Okay, so sa pag-sketch naman natin ngayon ay parang comic style pa rin lang. Hindi masyadong realistic. But, there's a different in perspective style. So, meron siyang fish eye view na distorted lang. Hindi siya masyadong 100% or perfectong face eye view. Ano ba yun? Fish eye view. Hirap naman na i-pronounce yun. Okay, so, meron siyang mga perspective style na parang nasa man's eye o ba sakto lang sa mata ng isang normal na tao, and then yung angles niya ay
nasa fish eye. Parang may curves siya, no? So, mapapansin natin yung mga buildings sa likod and then yung daan, highway ay naka-curves. Hindi tayo gumamit ng straight lines na perspective na parang 1 point, ano? So, parang combination to ng isang 1 point perspective with a curve na fish eye view. Alright. Dito sa taas, ito yung nakikita nating icon kapag nasa na tayo sa isang Google Map. Makikita natin, then merong minsang mga arrow kung saan yung pupuntahan mong address. So, kung susundan mo itong mga arrow na to, sabihin natin parang ito yung magiging guide mo kung saang lugar ang iyong ruta o yung pupuntahan. So, napakadali na lang natin. So, nowadays, napakadaling sumakay ng mga public transport. Meron tayong angkas or joyride or ano pa ba yung ibang mga motorcycle taxi. Then, meron din tayong Grab. Kung meron ka namang budget, pwede ka mag-Grab. So, sa taxi naman, medyo nakakatakot sumakay ng taxi kasi maraming mangluloko. Pero hindi naman lahat. So, sa taxi, wala kang makikitang application sa mobile phones mo kung saan yung ruta mo. So, titingnan mo lang yung sarili mong Google Map. Hindi katulad ng Angkas or Grab, may sarili silang app, tsaka yung Joyride. Makikita mo talaga kung saan ka dadalhin ng sasakyan. And then it's very safe kasi nga nandun yung contact number ng driver, nandun lahat ng pangalan. Sa taxi, kailangan mo pang tingnan yung ID nila na nakasabit sa harapan ng kanilang sasakyan. So, wala silang app. But pag alam mo naman yung pupuntahan mo, at then magaling kang makipag-usap sa mga taxi driver, walang problema. Marami din naman kasi dito mga taxi driver na nangungontrata. Hindi nila ginagamit yung kanilang metro. Medyo lugi tayo dun. Minsan mahal yung sinisingil nila sa atin, kaya lugi tayo. Sa Grab at saka sa mga ibang may mga mobile app ay nakikita natin agad kung ilan yung kailangan nating bayaran. Alright, so hindi ko naman sinasabi na huwag kayong sumakay ng taxi. Well, sumasakay din naman ako ng taxi, lalong-lalo na kung nagmamadali ako. At nandiyan na sa harapan ko yung taxi, sumasakay na rin. Kasi yung disadvantage ng Angkas or Grab ay aantayin mo pa yung availability. Hindi on the spot nandyan yung sasakyan sa harap mo. Mag-aantay ka talaga kung nasaan. So, ikaw naman kung alam mo yung pupuntahan mo, then may dumaang taxi, para mo na agad, sakay agad. Okay? Okay, sa travel naman, hindi man kailangan laging nag-Grab or naka-taxi. Marami tayong pwedeng sakyan, pero din tayong mga tren, LRT, MRT, then makikita mo rin doon sa mga guides nila yung mga station na sasakyan mo. So makikita mo rin yun sa mapa, sa Google Map, kung saan station, saan ka bababa, saan ka aakyat, saan ka sasakay. Then kasabay nun yung bago nilang ginawang last ng pandemic, yung EDSA Carousel. So, madalas sumasakay ako ng EDSA Carousel dahil along the road yung apartment ko. Then nasa gitna ako ng dalawang station ng MRT. So medyo alanganin yung lalakarin ko kung pupunta ako ng MRT station. So pinakamalapit sa akin yung EDSA Carousel. So doon na lang ako sumasakay. Alright, so makikita natin na dyan mga buildings natin, hindi naman masyadong realistic yung ating illustration. As long as nagawa natin ngayon yung ating art challenge ng tema ay map or mapa. Alright, so parang nakikita ko na malapit na matapos ang ating illustration dito. So sa mga ibang nag-illustrate, siguro pwede kang magdagdag dito ng compass, kung saan yung papunta ka ng north or south, pwede. Hindi na ako dito naglagay ng compass, wala nang space. Puno na.
Ngayon ko na lang arrow at saka yung icon na yan kung nasaan yung exact location mo. Yun na lang yung nilagay ko. Okay. So sa mga kapwa ko artist na gustong gumawa yung challenge na to, gawin nyo na, ipagpatuloy nyo na. Huwag lang kayong susuko. Kunting tiyaga lang hanggang sa matapos natin ang buwan na to. At then makikita natin yung ating improvement for whole the month. Then i-analyze natin yung lahat ng ginawa natin sa buong buwan na to. Okay. So sa mga bagong subscriber natin dyan at sa mga nanood ng ating mga past videos about this art challenge, maraming salamat. And then sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pwede na rin mag-subscribe. Maraming salamat. So marami tayong gagawin dito sa ating channel, bago pa lang yung channel natin. And then marami tayong mga medium na pwedeng gawin. Meron tayong pen and ink, meron tayong digital, acrylic. So paano rin natin gumawa ng graphite or charcoal paintings, mga black and white din yun, parang pen and ink, but may shading. Then pastel, pwede rin. Color pencil, colored pencil. Maganda rin yung colored pencil. Siguro I was just thinking kung gagawa tayo ng mga tutorials para sa ating mga bagawan ng mga artist. Pwede rin siguro. Kaya so kung gusto mong matuto about arts, mag-subscribe na po kayo sa ating channel. And then pakishare na rin sa mga kapwa nating mga artist na gusto rin matuto. Or kung ikaw ay isa ng magaling na artist at gusto mong mag-share sa channel natin, pwede po. Welcome po tayo dito sa ating channel. Alright. So tapos na. Ginagawa na natin dito yung kanyang space sa taas. And almost done na yung ating illustration for the day. This is day 5 of our Inktober challenge. At ang team natin ay MAP or MAPA sa Tagalog. Okay. Itong style sa taas, ito yung ginagawa ko dati na ginagawa ng mga architecture students. I was architect students way back before pero hindi ko natapos. Kaya sanay na sanay tayo sa pen and ink. Sa pagkatalos lahat ng mga illustration na ginagawa doon ay pen and ink ang gamit. At gumagamit din ng iba't ibang klase ng mga points from 0.1 to 0.8. Then 1.0 meron din. Pero gamit ko doon yung 0.1 or para sa mga shading. Napakasarap gamitin. Dito ang ginamit lang natin ay 0.02 na pigma. Okay. Tapos na ang ating artwork. Okay, so nakikita natin meron pa tayong dito mga red lines ng sketch. Buburahin natin ito upang malinis tingnan yung ating artwork. Alright, tapos na ang ating artwork. Burahin na natin yung ating mga guidelines na ginamit natin na red pencil. And then lagyan natin ng tema na MAP. Ito yung tema ng ating D5 ng Inktober Art Challenge. Lagyan natin ng pitsa October 5, 2023. Okay, then siyempre kailangan natin lagdaan upang patunay na tayo yung gumawa ng illustration na ito. Okay, so maraming salamat guys sa mga nanood. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para sa susunod, para maantabayanan ninyo ang mga susunod pa nating mga video. So this is only day 5. Marami tayong gagawing illustration for the whole month. Maraming salamat po. See you tomorrow.